now 500 years, awesome to behold. He has made us all new. We belong to His fold. The gospel is a blessing, but also a mission. To the poor and the children, we bring His salvation. To the rest of the world, His message of compassion. To all of humanity, His challenge of conversion. We are blessed, we are loved, we are called, we are sent. We will teach, we will serve. We are Christ, we are church. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, oh holy Filipinos, bring to the good Lord Our praise and gratitude, our offering of love, our pledge to be faithful to the last drop of blood. We are blessed, we are loved, we are called, we are sent. We will teach, we will serve. We are Christ, we are years of jubilee, 500 years of blessing, 500 years of praises unto life everlasting. 500 years of jubilee, 500 years of blessing, 500 years of praises unto Daang taong biyaya. Salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang gabay namit lugod, lalaganap alab ng iyong misyon.
biyaya. Salamat Panginoon sa iyong puna. Misyon, kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Ang taong biyaya. Salamat, salamat Panginoon. Ang taong biyaya. Salamat Panginoon sa iyong puna. Misyon, kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Atin po ngayong ipinagdiriwang ang kapistahan ng Panginoong Hesus, ang banal na sanggol. Ang mamumuno sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Rene Paglinawan, OAR. Magsitayo ang lahat. Siya'y hari magpakailanman, ang lahat sa Kanya ay magpuri. Alleluia, alleluia. Lahat ng mga likha sa langit at sa lupa
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Dahil laganap ang debosyon sa Santo Niño sa ating bansa, pinahintulutan ng Santo Papa ang mga Pilipino na ipagdiwang ang kapistahan ng Santo Niño tuwing 3 linggo ng Enero. Sa kapistahang ito, pinagninilaya natin ang misteryo ng kapanganakan at pagiging sanggol ni Jesus sa panahon ng Pasko. Ipinaalaala sa atin ng Ebanghelyo na sa kabila ng pagiging bata, batid ni Jesus ang kahalagahan ng kalooban ng Ama sa kaniyang buhay. Tularan natin ang batang si Jesus at sundin natin ang kalooban ng Ama sa lahat ng pagkakataon. At dahil maraming beses hindi natin sinunod ang kalooban ng Diyos na ipinahayag sa atin, pagsisihan natin at aminin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng magapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhatisan niya sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, iinagdaraan, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon ng Diyos sa ng langit, Amang makapangyarihan. Panginoon Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulugtog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhatiang Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong anak na Diyos na totoo ay naging sanggol nung siya ay maging tao namang totoo. Maging amin nawang panata ang pagsunod sa kanyang kapakumbabaan sa pagdiriwang namin sa kanyang pakikiisa sa mga nasabang katayuan upang kami mapabilang sa iyong pinaghaharian sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa pamamagitan ng sanggol, itatatag ng makapangyarihang Panginoon ang isang malawak na paghaharing magbubunsod ng kapayapaan at katarungan magpakailanman. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag, ang bayang malaon ng nasa kadiliman. Namamanaag na ang liwanag,
sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipinagkaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya'y kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak, na purihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang puon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trompeta, nakasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng puon na ating hari. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tinawag tayo ng Diyos upang maging mga anak niya bago pa man tayo isinilang. Magalak tayo sa malaking karangalang ito at sikapin nawa nating maging kalugod-lugod sa kabutihan at mga pagpapala ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya.
Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y Kanyang itinalaga upang maging anak niya sa pamamagitan ni Heso Kristo. Yan ang Kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa Kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng Kanyang minamahal na anak. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalala ko kayo sa aking pananalangin at hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban kayo ng Espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway, tiwanagin ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kalwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Naging tao ang salita upang tanang maniwala ay kanyang gawing dakila. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon, tuwing pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kaniyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang ikatlong araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ang mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa pagkahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina
sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus. Umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Happy Fiesta! Ito ang huling araw ata ng ating napakahabang Pasko dito sa Pilipinas. At gaya ng sinabi natin sa pambungad, dahil sa ating napakalaking debosyon sa Santo Niño, pinayagan tayo ng Santo Papa na magkaroon ng kanyang kapistahan sa ikatlong linggo na siya ngayon, linggo ng Enero. Alalahanin po natin na ang Santo Niño Devotion ay nag-umpisa rin sa pagdating ng pananampalataya dito sa ating bansa. 500 years ago. 1521, nung pumunta sila sa Cebu at ang mga Katsila at bininyagan ang hari, Humabon, at ang reyna na ang kanyang pangalan ay naging Juana. At sinasabi ata ng ating kasaysayan na nagustuhan ng reyna ang imaheng munting ito na anyong prinsipe, kaya hiningi at ibinigay sa kanya bilang regalo ng kanyang binyag. Hindi lumipas ang maraming araw, pinatay si Magellan doon sa Mactan, nagkawatak-watak ang mga Katsila. For 40 years, hindi alam kung ano ang gagawin ng Espanya dito sa Pilipinas. 1565, balik uli sila, finally, at doon sa Cebu, samantalang nag-aalisan ang mga taga Cebu dahil sa paglusob ng mga Kastila sa isang bahay ng isang taga Cebu, nakita itong imaheng ito na kaagad naisip nila na iyon ang regalo ni Juana sa kanyang binyag. At dahil doon, nag-umpisa ang debosyon ng mga Cebuano sa Santo Niño. At itong debosyon na ito ay lumaganap sa buong kapuluan. Dito sa Tondo, founded din ng mga Agustinians, Santo Niño de Tondo, ang pinakauna at pinakamatandang parokya dito. Alam po natin sa ating parokya ay 50 years lang tayo. Pero ang Santo Niño ng Tondo ay Spanish times 1. Santo Niño sa Leyte, Santo Niño sa Panay, Santo Niño sa napakaraming lugar at pook ng ating bansa. Napakalaki ang ating debosyon sa Santo Niño. Kaya sa pistang ito, kinokonek natin sa ating mismong pananampalataya na tayo ay namulat sa Kristyanismo sa pamagitan ng Santo Niño. Amen? Napakalaki po ang devosyong ito. At taon-taon ating ipinagdiriwang at pinagninilayan. Ano naman ang taon-taon nating niisip, pinagninilayan? Unang-una, ang Diyos ay naging sanggol para sa atin upang tayo ay magiging anak ng Diyos. Yun po ang unang katotohanan. Yun ang pinakamalaking katotohanan. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Nagiging sanggol siya, naging tao siya upang tayo ay maging Diyos. No less than to be God's ay ginawa ng Panginoon upang tayo ay matulad sa Kanya. Narinig natin sa unang sulat, sa pangalawang pagbasa, sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso, na tayo ay pinuno ng pagpapalang espiritual bago pa lamang nilikha ang mundo.
Niisip na tayo ng Diyos, minahal na tayo ng Diyos, at tinawag na tayo ng Diyos. Tinawag upang maging ano? Hindi upang mamuhay ng walang hanggan dito sa lupa, na nagdurusa, nagtitiis, naghihintay kung kailan matapos ang COVID. O nga, itong buhay dito sa lupa ay napakasaklap, malungkot, merong mga kaligayahan, pero napakalaki ang ating mga kalungkutan din, mga kapatid. Ito ba ang buhay na kung saan tinawag tayo ng Diyos? Hindi po. Sabi ng sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso na tayo ay iniisip, iniibig at pinagplanuhan na ng Diyos bago pa lamang ginawa ang mundo. At ito ay upang mamuhay sa kanyang piling na walang kasalanan, walang bahid dungis, puno ng pagpapala magpakailanman. Amen? Ito ang dahilan kung bakit si Jesus ay naging isang sanggol tulad ng lahat ng mga tao ay nag-umpisa sa pagiging sanggol. At sinabi ng Panginoon, upang tayo ay makapunta, makapasok sa kanyang kaharian, dapat matularan natin ang bata. Matularan natin ang mga sanggol. Ano ba ang meron sa bata na doon nagkahari ang Diyos? Alam po natin na ang bata kung wala ang kanyang mga magulang, wala siyang magagawa. Kaya ito ang unang katangian ng mga bata. Ang pagiging mulat sa dependence, sa pananalig na nakasandal sila sa kanilang mga magulang. Walang magagawa ang bata kung wala ang kanyang magulang. Kaya ito ay ibig sabihin, pagtanggap ng kahinaan, pagpapakumbaba, pagtanggap ng dependence sa ating Ama, ang Diyos. Pangalawang katangian ng mga bata ay hindi nagtitimpi ng mga hurts, mga offenses. Inosente ang bata. Walang bahid dungis. Madaling nakakalimot ng galit. Madaling nagpapatawad ng mga gumawa ng kasalanan sa kanya. Ang bata ay sumusunod sa kalooban ng kanyang mga magulang. Ito ang mga katangian ng bata na kung bakit sinabi ni Jesus, unless you become like little children, you will not enter the kingdom of God. Hindi maghahari ang Diyos sa ating puso kung tayo ay mayabang, kung tayo ay walang kinalaman sa Diyos, kung ayaw nating sundin ang kalooban ng Diyos, kung tayo ay hindi nagpapatawad, kung tayo ay hindi lumalapit sa iba, that sense of equality na meron ang mga bata. No? Yon ang mga katangian kung bakit sinabi ng Panginoon, unless you become like little children, you will not enter the kingdom of God. Sinabi rin ni San Pablo, no, maging bata kayo sa kasalanan. Huwag kayong marunong, huwag kayong huwag kayong babad sa kasalanan, kundi maging inosente kayo, magiging bata kayo sa inyong puso, sa inyong pagiging malinis. Mga kapatid, itong Santo Ninyong dinidebosyon natin ay hindi lamang nananatiling bata, hindi lamang isang maliit na sanggol na cute na gusto nating manatiling sanggol. Si Jesus ay lumaki. Sabi ng Ebanghelyo ngayon, si Jesus ay umuwi at naging masunuring bata. At siya ay naging kalugod-lugod. Siya ay lumago sa
kinalulugdan, sa grasya, sa karunungan, sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Itong Diyos na ito, itong sanggol na ito ay lumaki upang magsilbi at dinala ang kanyang sarili sa krus. Naging Nazareno, naging isang debosyon na naman natin, Nazareno. Pero hindi po siya nanatili sa krus, hindi po siya nanatili sa libingan, kundi siya ay bumalik, nagbalik buhay, nagbagong buhay. He is the risen Christ. Siya ang nagbibigay sa atin ng lakas. Siya ang nagbibigay sa atin ng karangalan. Siya ang nagbibigay sa atin ng grasya upang tayo ay matupad natin ang mga pangako ng Diyos para sa atin. Ang mga pangarap ng Diyos para sa atin na tayo ay mabuhay na walang hanggan sa kanyang piling. Amen. Magsitayo ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulublog sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at ipuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa kapistahan ng Santo Niño, idalangin namin sa iyo, Ama, na maging karapat-dapat kaming tawaging minamahal mong mga anak. Aming ipinapanalangin ang lahat ng mga kabataan sa buong mundo at kami dumadalangin. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Magabayan nawa ng pamahalaan at ng mga namumuno sa simbahan ang lahat ng mga kabataan ng may pagmamahal, awat malasakit, patungo sa kanilang magandang kinabukasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Turuan nawa ng mga magulang, mga guro, at mga nakakatanda ang mga kabataan ng mga mabuting halimbawa at responsableng pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Mapalalim panawa namin ang aming ugnayan kay Kristo nang lubusan naming mabatid ang kalooban ng Ama. Manalangin tayo sa Panginoon. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Sa pamamagitan ng mapagpalang kamay ng Diyos, hilumin mo nawa ang mundo naming sinugatan ng COVID-19 upang manumbalik ang katiwasayan ng aming buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Sama-sama nawang salubungin ng mga anghel at mga banal ang mga kapatid naming yumao sa kanilang pagdating sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Sa ilang sandali ng katahimikan,
itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan. Gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng iyong mga anak na umaasa sa iyo. Nawa ang iyong salita at ang Eucharistia ay maging kanlungan namit gabay tungo sa iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Take and receive, O Lord, my liberty. Take all my will, my mind, my memory. All things I own, and all I own are thine. Thine was the gift to thee. I always sigh, you thou my rent, and govern all as may do what I will command, and I obey only thy grace. Thy love on me bestow, these make me rich, all else will I forgo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin sa kapistahan ng banal na sanggol, paunlakan mo ang aming pagdulog upang ganapin ang kanyang paghahain at ang kinamtan niyang kapatawaran ay pakinabangan namin sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dating lingid sa aming naging hayag na kapiling. Dating kapiling mong ngayoy naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkatauhang nawalay sa iyo noon ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kayusan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, lahok ang langit at lupa, nagkalat
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kayo may minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, kaisa ng mga ni San Agustin, San Ezekiel Moreno, Santa Magdalena ng Nagasaki, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuris kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat. Sa tagubilin na manakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon at Ina Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Mapasa
kaharian mo, sundin ang loob mo. Ikasan mo kaparanan sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kapalit sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Papatawad namin sa nagkakasala sa amin, at wag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang karian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga tinatawag sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
si Jesus. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong piging na banal sa kapistahan ng iyong anak na isinilang ng mahal na Birhen ay makapamuhay nawa bilang iyong kasambahay na umuunlad sa karunungan at sa pagiging kalugod-lugod sa iyo at sa kapwa-tao sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna para sa mga paalala. Patuloy po nating suportahan ang ating anniversary raffle tickets, gayon din ang ating dalaw tahanan frames. Ito ay available pa rin po sa ating simbahan at sa mga interesado, mangyaring magsadya lamang po sa lamesa na nasa harapan ng ating simbahan. Pinapaalalahanan ng lahat na tuwing araw ng Lunes ay mayroon na po tayong misa sa alas 6 ng umaga. At tuwing araw naman po ng Sabado, ang ating misa ay alas 6 ng umaga at wala po tayong misa sa alas 6 ng gabi. Ating ipinagdiriwang ang kapistahan at dahil dito ay marami po ang mga batang magpapabinyag sa mga simbahan at pinapaalalahanan ng lahat na patuloy na obserbahan ang mga safety protocols katulad ng physical and social distancing, gayon din ang pagsusuot ng face mask. Limitado ang bilang po ng mga batang bibinyagan, gayon din ang mga ninong at ninang na mga bata na pupunta dito sa simbahan upang masiguro ang kaligtasan ng kalusugan ng bawat isa. Ngayon ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng Santo Niño at ang Holy Childhood Sunday at dahil dito magkakaroon tayo ng special collection mula sa Pontifical Mission Societies of the Philippines. Ang mga malilikom na halaga ay ipapadala po sa Arsobispado ng Maynila at ilalaan po ito sa mga biktima ng Bagyong Odette, gayon din sa Omicron variant victims. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Viva, viva Santo Niño, viva, viva, viva Santo Niño, viva, viva, viva Santo Niño, viva, viva, viva Santo Niño, sanggol na hulog ng langit, sumukulay ng pag-ibig, tulungan mo ako, Huling Santo, Huling Santo,
Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tungayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Ukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.